Pakinggan po natin tong sinabi ni Kuya dito. Isa po siyang TikToker, ano. Nakita ko lang to sa FYP ko, hindi ko na nakuha yung pangalan niya, pero kanya po itong video na ito. Pakinggan po natin yung sinabi niya dito dahil maganda po yung pinupunto niya dito patungkol po kay Senator Robin Padilla. Pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon dahil mahalaga po na napapag-usapan ng mga ganitong bagay. Nang pare-pareho po tayong matuto ng tamang pagpili ng ating mga senador, congressman at ng ating mga pinuno. Ito na po. O may kinalaman pa rin sa Senate hearing ni Senator Risa Ontiveros tungkol dito sa mga inabusong empleyado ng SMNI. Totoo lang, kumulo ang dugo ko dun sa mga kwento nila, lalo-lalo na tungkol dito sa yung isang nag-cameraman, no? Bukod dito kay Karen dito sa alias Rene, no? Which is yun talaga ang pakay ko. Okay. Alam niyo naman ang Senate hearing, no? Hindi yan parang korte. Siyempre, kapag merong hinaharap na isang resource person o witness, no? Lalo-lalo na kung ang iniimbestigahan medyo criminal in nature or corruption, no? Merong resource person aka witness na hinaharap. Lalabas ito na parang panig lang nung nag-akusa ang nilalabas or nabibigyan ng atensyon at walang nagko-cross-examine, walang nagcha-challenge sa mga claims ng witness. Yun ang unang-unang problema nyo. Yung mga Duterte, yun ang unang-unang problema nyo. Walang nagko-cross-examine ng witness na pinipresent ni Senator Risa. Okay, sasabihin nyo, paano namin i-cross-examine yan? Hindi namin nakikita mga mukha. Kung magaling yung nasa panig ng mga Duterte, no, kung magaling lang, di sana dun sa cross-examination, kahit hindi mo kilala yung mukha, magagawan mo ng paraan sa pamamagitan ng pag-ask ng mga questions, no, tungkol sa nalalaman nitong witness na to. At makikita mo kung merong inconsistency, kung nagsisinungaling, at kung ano-ano pa, no. Lumalabas yun sa cross-examination, lalo-lalo na kung magaling na abogado, trial lawyer, no? Kung may pagka-trial lawyer yung magtatanong. Kaso ang hinarap nyo si Robin Padilla. Si Robin Padilla. So ano na lang ginawa ng senator nyo? Nagdrama na lang. Ayan kaya puro kayo yung mga trolls. wala na kayong masabi kundi nakatakip yung mukha, scripted, na. Kung kagaya ba ni, kunyari, si Senator Tolentino, for example, ang humarap doon, no? Kaso parang ang sabi sa akin tumiwalag na raw si Senator Tolentino kay Duterte. Sino pa? Sino pa magaling yung abogado? Si Bato. Sino pa? Yan kasi, ang problema natin, problema ng karamihan sa ating mga kababayan, kung sikat, binoboto. Ngayon, tatakbo naman si Willie Revillame. Iboboto nyo yan, sigurado. Tapos, pag kanya na usapan na kailangan may magko-cross-examine o magko-kontrapelo sa isang senator na naghihiring, anong alam ni Willie Revillame? Anong alam ni Robin Padilla? Wala. Nga. Yun lamang. Maraming salamat sa pagbibigay ng atensyon. So maganda po yung sinabi ni Sir, ano? Tama naman na binigyan na ng pagkakataon si Senator Robin Padilla para i-cross-examine yung mga resource person ni Senator Risa Ontiveros. Kung maaalala po natin ng mga panahon nila Senator Miriam Defensor, kapag kino-cross-examine nila yung mga resource person na against doon sa inaakusahan, talagang pinipiga nila, no? Nagtatanong sila ng mga tanong na may substance para mapiga, para mapaamin, para makita kung consistent ba or nagsasabi ng totoo yung mga nag-aakusa, no? Yung mga resource person na may accusations laban doon sa inaakusahan. Sana ganun yung ginawa ni Senator Robin Padilla, no? Binigyan siya ng pagkakataon para sana ilantad, no?
kung nagsisinungaling yung mga resource person na may sinasabing akusasyon laban kay Pastor Quiboloy. Binigyan siya ng pagkakataon para magtanong, no, para palitawin or para paaminin kung nagsasabi ba ng totoo or hindi yung mga resource person. Sana nag-formulate siya ng mga tanong para makita kung consistent ba yung mga taong iyon. Kaso ang nangyari, nakita po natin, ay tila nagdrama nga daw po si Senator Padilla, no, at nag-feel good talk, no, at saka in defense, no, yung statement niya ay para tila depensahan si Pastor Quiboloy. Ang sinasabi kasi ni Senator Padilla is non-verbatim, no, hindi daw humihingi sa kanya ang KOJC, no, yung grupo nila Pastor Quiboloy, hindi daw humihingi sa kanya ng financial na tulong, no. At para sa kanya, mabait ang Pastor Quiboloy, Pero ang hindi nare-realize ng Senator Padilla, maraming Pilipino na matatalino na nanonood sa kanya at nakikinig sa kanya, maiintindihan na hindi porket hindi humihingi sa'yo or hindi porket mabait sa'yo, gano'n na rin siya sa iba, no? Para kasi ang logic ni Senator Padilla, ay hindi totoo na lumindol sa Japan kasi hindi naman lumindol sa Pilipinas Parang ganun po yung logic niya, no? Which is sablay, no? Sablay na sablay. Sinasabi niya na hindi naman humihingi yung church ni Pastor Quiboloy sa kanya or si Pastor Quiboloy hindi naman daw humihingi. Ano gusto niyang palabasin? Na invalid yung accusation ng mga resource person na sila ay pinapalimos, no? Or parang ganun kasi yung gustong palabasin ni Senator Padilla na hindi ko naman naranasan yan So parang hindi totoo yung mga sinasabi niya. Parang ganun yung gusto niyang palabasin. Pero sabi ko nga, maraming matatalinong Pilipino ang nanonood at nakikinig ng mga hearing na yan. Maiintindihan nila na walang substance, no? Walang bigat yung statement mo, Senator Padilla. No, kung sinusubukan mong ipagtanggol si Pastor Quiboloy, sana kinross-examine mo na lang yung mga resource person para napiga mo at nakita ng publiko kung sila ba ay nagsasabi ng totoo or hindi. Kasi ganun dapat yung ginagawa dun Ganun yung ginagawa ng magagaling na senador, no? Wala silang kinikilingan. Mapa-resource person yan against sa inaakusahan or resource person na panig or kampe dun sa inaakusahan. Kapag kinross-examine ng mga yan, pipigain, titignan, tatanungin ng mga tanong na paulit-ulit, tatanungin ng mga tanong na magli-lead, no? Na magpapakita kung sila ba ay consistent or nagsasabi ng totoo. Pero hindi ganoon ang nangyari. Binigyan ng pagkakataon sa Senator Padilla na gawin yon, na gawin ang dapat niyang gawin, pero hindi niya ginawa, no? Kaya talagang, ewan ko, ang daming nadismaya at ang daming bumati ko sa kanya, no? Kaya hanga talaga ako sa mga DDS na sumusuporta sa ganyan. Sabihin na natin maraming sumasakay sa ganyang sistema or style ni Senator Robin Padilla, pero marami pa rin matatalinong Pilipino na nakikita na sablay, walang substance, no? Hindi uubra, walang bigat yung mga ganyang paandar, no? So kayo po mga kababayan, anong masasabi niyo dyan sa binahagi nito ni Sir, no? Totoo naman yung sinabi niya, may point. Sayang talaga, no? Kailangan talaga natin ng magagaling, matatalino at maayos na senador, no? So, kay Senator Padilla, andyan ka na. Huwag mo sayangin ang pagkakataon. Huwag naman puro sunod-sunod na sablay ang ipakita mo sa publiko. So, yun lamang po, mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dyan? Ilagay niyo lang sa comment section below. At magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.